So eto nga po mga kaparing, si Mayor Vico po ay official na pong naglabas ng kanyang statement tungkol nga po sa mga nilabas pangalan ng mga diskaya na kasangkot daw po o humihingi daw po ng kickback para po sa mga proyekto ng flood control project, at kasama na nga po doon yung congressman po ng Pasig City na malapit pong kaalyado at malapit pong kaibigan ni Mayor Vico Soto. So ito pag-usapan po natin. Pero bago po tayo magpatuloy, wag po kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. I'm Mr. Realitex at thank you po sa patuloy na pagsuporta sa aming mayor na si Mayor Vico Soto. So napakarami pong mga congressman yung nilaglag ni Sara Diskaya, ni Curly Diskaya. Kabilang na nga po doon sina Congressman Roman Romulo, isang malapit pong kaalyado ni Mayor Vico. And surprisingly, si Arjo Atayde, ang asawa po ni Maine Mendoza. Grabe, kahit pala artista no? Hindi naman natin masasabi kasi, di ba, after artista, hindi ka na kumikita. O saan ka pa kumikita? Syempre sa politika. Pero grabe no, hindi sila kontento sa sahod nila sa politika. Grabe. Nagagawa pa nila mga ganong klaseng hais, nakakasuka. DPWH, we know they are capable of lying. Just go back in their campaign period, videos and posts. So malinaw po dito mga kaparing no, na sinasabi po ni Mayor Vico na ang lahat po ng ginagawa ng mga diskaya kanina ay paraan nila para hindi po sila makulong, kasi kapag humihiling po kasi si Curly Diskaya kay Pangulong Marcos, willing po silang maging state witness laban nga po sa mga congressman po na ito at mga DPWH officials. So pag naging state witness ka ay hindi ka talaga maaring makulong and pwede ka pang maabsuelto sa mga kaso, 'di ba? Kasi ikaw yung pangunahing saksi, 'di ba? Ikaw yung magwi-witness sa naganap na mga anomalya. So yung mga congressman po, yung mga official po ng DPWH yung pwede pong makasuhan, pwede pong makulong, samantalang ikaw ay pwede ka pong mapawalang sala. Pero yun naman po ay hindi po dapat natin hayaan, kasi kahit balik-baliktaran mo pa mga pangyayari, ang mga diskaya pa rin po ay may malaking pakinabang sa pera po natin, kaya po bigla po silang yaman. Bilyonaryo na nga po sila, 'di ba? Nakinabang din po sila sa pera po natin. So kaya naman kung mananagot ang mga congressman, itong mga officials ng DPWH, dapat isama na rin po natin ang mga diskaya. Yes, magandang panimula po yun kung sakaling maging state witness po sila, pero dapat mapanagot pa rin po sila sa mga kaso na dapat na isampa po laban sa kanila dahil sila ay nakinabang din po sa pera po natin. So yung sinabi po ni Mayor Vico dito na balikan natin yung mga campaign period and videos na ginagawa po nila. So sa mga hindi po kasi nakakaalam, nung kampanya po, during campaign, yung mga diskaya po, hindi ko po sinasabi na sila po ang nasa likod nito, pero medyo halata na po kasi. Meron po kasi silang mga ini-interview na mga matatanda, no? At sinasabi po ng mga nakakatanda na ayaw na raw po nila kay Mayor Vico dahil si Mayor Vico daw po ay wala daw pong nagawa. Yung background po kung saan ginagawa yung interview sa mga matatandang tao, kung saan sinisiraan si Mayor Vico, ay ang St. Gerard Construction Company po ng mga diskaya. So malinaw po na doon ginawa yung interview. So nung mabuko po ni Mayor Vico at marami pong nakakita dito, kagad po sila nag-delete ng mga video. Hindi lamang po dyan nagtatapos ang lahat, dahil nakakapagtaka po na nung nag-announce po si Sara Diskaya na tatakbo po siya sa pagka-mayor ng aming lungsod kalaban si Mayor Vico, bigla pong nagsulputan yung mga Facebook page kung saan ay sinisiraan po nila si Mayor Vico, nagpapakalat po ng mga fake news and so on. Pagkatapos, yung mga dating Facebook page na hindi naman po nagko-content tungkol kay Mayor Vico ay bigla pong nagbago at bigla pong kinontent si Mayor Vico at siniraan. At meron pong palita doon ayon po sa isang vlogger kung saan nagbabayad daw po ang kampo ng mga diskaya ng 100,000 sa mga vlogger na ito para magpakalat po ng maling balita tungkol kay Mayor Vico. Yun po ang sabi sa mga report. Okay, so ngayon, kahit po na sabihin na po natin na hindi ang mga diskaya ang nasa likod nito, pero napaka-imposible po kasi, 'di ba? Nagkataon lang na biglang nangyari 'yon, 'di ba? Nakakapagtaka. So thankfully na nga lang po kami mga Pasigueño na marami po sa mga kababayan namin ang hindi po nagpauto sa mga ayuda, no, sa mga binibigay at sa mga paninira po sa aming Mayor Vico Soto. Kung nagpauto po kami, wala po, matatalo po si Mayor Vico, pero still nagtiwala po kami, no, kay Mayor Vico. Ni Mastermind Curly Diskaya
2 to 3% lang ng contract cost ng kinikita nila kada project. Swerte na daw kung 5%. Okay, sabi po sa ibang project, lugi pa daw sila. Tapos may wow pa si Mayor Vico. Okay, eto mga kapare nga, halimbawa po, sample po natin yung nasa 100 million pesos na proyekto po ng flood control project dun sa Bulacan, which is malinaw pong ghost project. So ibig sabihin po wala po talagang nasimulan. Okay, ang cost po nyon ay 100 million pesos. So sabihin na po natin 2 to 3% ang kita nila kada project dun sa 100 million pesos na yon. That's around 3 million pesos o 2 million pesos. So kung 5%, nasa around 5 million pesos. So para po sa mga kanila, sa mga bigating kontraktor, ay hindi po yun ganong kalaking halaga, pero para sa atin napakalaking halaga na po nun, di ba? 5%, 5 million pesos ang nabawas doon sa proyektong yun. So meron po tayong natirang 95 million pesos, di ba? Okay. Ngayon, sabi po ng mga diskaya, 30% daw kadalasan ang kickback na hinihingi ng mga congressman. So 30%, that's around 30 million pesos. So nabawasan na yung 95 million pesos po natin. So magiging 65 million pesos na lamang po mga kapare yung natira. 65 million pesos, pagkatapos meron pa yung makukuha yung mga tiwaling official po ng DPWH. So nabawas-bawasan pa rin po yan. Pero ang tanong, kung totoo pong 5% na lamang po ang nakuha nilang kita sa proyektong to, nasaan ang project? Nasaan po ang natitirang porsyento ng pondo para po sa proyekto? Diba, nakakapagtaka, nasaan? So yun nga po nakakapagtaka nasaan ang natira? Kasi meron pa rin pong matitira yan sa mga, siguro sabihin po natin 40 million pesos, 35 million pesos. Pagkatapos maibigay yung sa parte ng mga opisyalis ng congressman, sa mga pinakamababa, nasaan po ang natira? Diba, meron pong natira na 30 million pesos, sabihin na po natin 25 to 35 million pesos. So nasaan po yun? Bakit wala pong proyekto? So sabi po ng mga diskaya ay lugi pa daw sila. Kung lugi sila, bakit walang proyekto pong nakita? Bakit ghost project? Diba? Nakakapagtaka po yun. Ito ay taliwas sa statement ng isang interview kung saan sinabi nilang bilyonaryo at nasa 11 digits na daw ang pera nila, meaning at least 10 billion pesos. Grabe. Paano ka magiging bilyonaryo na ganon sa 2 to 3% profit? Ang Pangulo na mismo ang nagpakita sa ghost project nila, ang nakakita sa ghost project nila. Sinong gagawa ng ganong kalaking krimen para sa 2 to 3% na kita? Wag tayo magpauto sa mga paawa effect nila. Wala daw silang magawa. Yes, nakakapagtaka nga rin po kasi mga pare na paanong bigla kang yaman kung ang kita mo ay 3% lamang ng proyekto, that's around 3 million pesos kada project. Paano ka makakabili ng 41 million pesos na halaga ng isang kotse para sa 3% profit lamang, 'di ba? Nakakapagtaka po 'yun. So malinaw po na lumalabas po dito na nagpapaawa effect ang mga diskaya para hindi po sila makulong. No, hindi po. Kung kinakailangan po na makulong yung mga congressman, isama na rin po natin ang mag-asawang ito at iba pang mga kontraktor na malinaw pong marami pong mga anomalya sa mga flood control project po ng gobyerno. 'Di ba? Well, pagsama-sama na po natin yung mga nagsasabwatan, kahit kung sakali pong mapatunayan na sangkot nga po dito yung congressman po ng aming lungsod at malapit na kaalyado ni Mayor Vico, isama na rin po natin, 'di ba? Isama na rin po natin sa mga kasuhan at sa mga dapat na ikulong. So, napakalinaw po mga kaparing na bakit sila biglang naging bilyonaryo kung ang kita lamang po nila kada proyekto ay 3% lamang. Napakababa po nun, 'di ba? Tapos ang kita po ng mga congressman 30% profit, napakalaki po nun. Halos kalahati po 'yun ng pondo ng budget para sa proyekto. Ganun kasiba yung mga congressman natin. Pero syempre, hindi ikaw na contractor, papayag ka ba na mas malaki kitain sa'yo ng congressman na tapos minsan lugi ka pa? So nagtataka po ako, yun ba yung lugi? Lugi ang mga diskaya daw minsan sa mga proyekto. Bakit napakarami po nilang mga kotse na nagkakahalaga po ng 40 million pesos, 15 million pesos? Ganun ba yung nalulugi? 'Di ba? Parang hindi naman ganun yung pakiram. Parang hindi naman siguro ganun yung nangyayari kapag lugi ka, 'di ba, sa mga proyekto. Imposible po 'yun, 'di ba?
sumali po natin. So yun lamang po mga kaparing, naglabas lamang po ng update si Mayor Vico. Don't forget to like and subscribe. Bye!